First Lady. To be exact, para factual. Pag-imbestigahan ko, hindi. May dalang drone. Nalinis na. Ba't mabagal pa rin ang takbo ng tubig? Uy, inspection nyo nga, bakit mabagal ang takbo ng tubig? Pero kumapa. Din drone. Wow! May bomba na nahanap. Ano? Tinakpan pala yung Tulyahan River ng ilog. Ito yung ilog. Nilagyan mo na ng niliparan ng helicopter kahapon. May kompletong video yan. More than one. May ng mapa. Iba yung kwento kutsero, iba yung may mapa, tsaka may video eh. Makikita nyo, kaya yung mga sinasabing solusyon ng baha ng Metro Manila, lalagyan doon ng water storage yung mga karsada. Can you imagine mga karsada, sementado, ang lalapat, babasagin mo, gagawin mo water storage? Kalokohan yun. Eh meron pang media, hindi ko na babagitin yung pangalan itong senior media. Mon, alam mo ba kung ba't walang baha ang BGC? Bakit ho, sir? Dahil yung BGC, ginawa ng water storage yung ilalim ng kalsada nun. Sabi ko, to be exact, si Kucha ko. Sinabi mo rin pala. Sabi ko, Bu, paimbestigahan ko. Pero I do not believe there is such a thing as yung kalsada, puro water storage, kaya hindi nagkakos ng baha. Ang alam ko sa BGC, kaya hindi nagbabahayan, dahil medyo mataas yan. Di ba, sir? Mataas siya. Number one. Number two, maraming sinkhole dyan. Ano yung sinkhole? Sinkhole. Yan, di ba nandiyan yung fault line? Oh, yan, wala masyadong baha dyan. Pero hindi ko na tutuloy yan, baka matakot yan. Ngayon, ang solution ng Metro Manila flooding is para ng ilog. At yung mga tinayong sheet pile o tinayong karsada, kailangan alisin, linisin. Solve ng baha ng buong Metro Manila. Tama-tama, sinabihan ako Malacanang to coordinate with MMDA chairman. So, nag-coordinate kami. Ang galing ni chairman at yung kanyang team. Walang biro. Not because he's here. Magaling yung team niya. Naintindihan nila yung problema. Hindi lang nila na-drone, pero naintindihan nila yung problema. Ang kailangan ng Metro Manila, isa lang, tanggalin yung mga sheet pile na yan na nagbara ng ilog. At tanggalin yung mga karsada, tsaka housing, tsaka eskwela sa ibabaw ng ilog. Solve na yung baha ng buong Metro Manila. Wala na kayo hanap buhay nun, no? Ay! Ngayon, ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila mag-solve ng baha. At no cost to the people, at no cost to the government. Kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit nun. Tatayuan ko ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng ilog. Kaya, pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema, imbestigahan natin. Hindi nga ako satisfied sa drone eh. Helicopter ko ba yan siya? If you remember last year, di ba nagbaha yung Bikutan? South Luzon Expressway, Bikutan, hanggang dito ang tubig. Biniblame na naman ako. Pinapuntahan namin kung bakit. Meron pala na construction, naglilinis ng transit mixer. Binuhos yung konkreto sa kanal. Nanigas yung buong kanal. O kasalanan ba natin yun? Hindi. Wala naturuan. Pinalitan namin lahat ng kanal. Meron ba kayo narinig? Wala. At no cost to the government, ha? Sukat, nagbara. Ito na naman, same problem. Binyak namin, pinalitan ng bagong kanal. Last week, nagbaha yung Alabang. Tinrace namin kagad. Meron palang nagkamali na naman, nag-seat pile sa ilog, outflow to Laguna Bay. Sinumbong namin kagad kay Mayor Biason. Action kagad si Mayor Biason. Di wala nang baha ang Alabang. Nakakita niyo yung Southwood, nagbabaha. Barado pa rin mga ilog. Nakita niyo yung Alaska area, San Pedro, Laguna. 50 years na po nagbabaha yan. Lahat ng Public Works Secretary, ang solution is tambakan daw yung South Luzon Expressway. Anong ginawa ng San Miguel? Madali lang po, nilinis lang yung ilog ng San Pedro at San Isidro. Magic, wala nang baha. So bakit kayo nag-iisip lagi ng kung ano-anong nuclear solution?
Samantala, pwede naman, simple lang. Linisin lang natin yung ilog. Tsaka yung mga ilog na yan, may easement po yan. Alam mo kung anong ginagawa? Tinatayuan ng bahay. Yan. Kaya kailangan isabatas yan na bawal magtayo on the river easement. At of course, crime yung magtayo sa ibabaw ng river. Yun lang yung kailangan. So, naging congressman ka, pare. I-push nyo na yan. Isabatas yan. Para wala nang baha ang buong Pilipinas. Ano ba problema? O tingnan nyo, nagbabaha everywhere. Ano ba problema? Kain nila yung easement eh. Nagbara lang pala yung ilog, nagtuturoan pa tayo. Tapos pag nagbara yung ilog, imbis na linisin yung ilog, gawa natin wall para may hanap buhay. O ayun, patay. O yung wall. Pag nag-seat pile, di sa gilid. Sa gitna, sinik pile. Tapos nung pagka may baha na, ang dami na nila solusyon, ano? Hukayin nyo lahat ng konkretong kalsada, gagawa natin ng water storage yan. Eh, ilang minuto kaya mo i-store doon sa ilalim ng kalsada? Baka 1 hour, baka wala po kang 30 minutes. Eh. But it will cost the taxpayer billions and billions of corruption. Kaya, kita nyo, if you notice, yung area of responsibility, nakita yung NAIA airport, every year baha yan. O ba this year, walang baha, ang lakas ng bagyo. Yung bagyo natin last 2 weeks ago, in 15 hours, 372 millimeter of water. Equivalent yan sa 24 hours of Undoy na 454, ha? So in short, bagyo na iya, walang baha. Kasi nilinis natin yung mga ilog. Ngayon yung mga ilog natin, linisin pa natin gusto. Ito pa ang problema. May mga genius nagtayo ng pumping station sa gitna ng ilog. Nagtayo muna ng pundasyon, tsaka naglagay ng bomba. O di lalo hindi makakadaan yung tubig. Genius! Hindi naman po ako yung Ay, genius di na ikaw yun. yun. Hindi ako yun. Inilaway ko lang po. Minsan meron pa Parang kilala mo, parang kilala mo. Hindi po ako yung genius na yan. Kiklarify ko lang po. Okay, ganito. Hindi na tayo magsisisya. Nakita mo, hindi ko na tinuturo kung sino. Pero, I take it upon myself. I will cooperate with all of you at no cost to you guys. Kami lang gagawa. Wow! Kita mo? Ring. Pero without you guys authorizing us, hindi namin magagawa yun. Paano namin bubunutin yung mga yun? But with MMDA and mayors, ay, yung lahat ng obstruction na yan, bunutin natin para mawala na yung baha. Kailangan pa ba ng batas yun? Hindi na. Gawin mo lang. Pabayaan mo na sila magdemanda kung gusto nila. Ba tama? political will. Oo. Yung mga nagtayo ng bahay sa gitna, tanggalin na yun. Bigyan natin ng pabahay para naman din nila sabihin, eh, basta lang sila pinaalis, di ba? Oo. So, di ba, ang liit ng problema, ang dami nyo pang genius na nakita ko sa television. Ikaw ba yung genius? Hindi raw ako. Hindi siya. Hindi ikaw. Kaya napanood ko sa television, sabi ng mga master planner daw ay, kailangan hukayin yung mga kalsada, gawing water storage lahat yan. Ang bigyan ko yung example, bakit nagbabaha sa Talayan Village, Quezon Avenue, Araneta Avenue? Bakit nagbabaha? Hindi nyo alam ano? Papakitaan namin kayo ng video. Yung tubig ng San Juan River, dapat yan pumunta sa Manila Bay. Guess what? Iniiwan nila mga bahay. Kaya hindi makaliko yung tubig, hindi makalabas. Yung tubig yan, hindi nga dapat pinapaliko eh. So yung tubig, Crooked River, we should buy the right of way para dagdagan yung flow ng diretso. Hindi, tiniwan pa ng bahay. Ang Joseph. Kaya kawawa yung mga tiga Quezon Avenue, Talayan Village, Oh, grabe. Santa Mesa Heights. Nagsasara nga yung Skyway. Yung Oh, Skyway niya, di ba? Hindi makababa. Early announcement, shut down yung Philippines. O tingnan mo, Wes, sa lugar mo, sa NLEX, bakit nagbabaha? Ang baha ng NLEX. Taas. O, so solving ko yung problema ng Euro, pare. Magkano pusta natin, o? Sama ko dyan. Pwede ba? Pwede ba akong bumakas sa Of pusta? course! Solve yan! First time yung Lex exit na. Eh, ang dali-dali na problema yan. Pinapahirap pa. Ang dami pang kwento kutsero, di ba? Eh, magkano isang taon ng flood control natin? Ilang billion? This year po sa DB 34 billion for NCR. Hindi.
Mali yung figure. Hindi, sa NCR. NCR na yun. Buong Pilipinas. Buong Pilipinas, magkano? Mga 800. Congressman ka eh. 500 500 ano? billion. Billion! My God! Nilinis natin yung buong Pasig River. Kasama na yung cost ng heavy equipment, 2 billion. Tama. 2 billion piso. Kasama na yung heavy equipment ng backhoe, barge, tugboat, lahat na, kasama na. 2 billion piso. Nalinis yung buong Pasig River. Tsaka yung tulyahan nyo sa amin. Tapos na sila eh. So, mga bossing, pagtulungan natin to. Ako ang worker niyo. But of course, with your authority, allowing us to go down and remove all this obstruction. Solve yung bahan na yan. Puntong usapan nito, nung may bagyo, nagbaha yung Commonwealth Avenue. At tumawag sa akin ng Malacanang at ang sabi, yung bang MRT-7 nagko-cost ng baha yan. Sabi ko, iimbestigahan ko. So nung inimbestigahan namin, nagbara lang pala yung drainage na maliit. So ano kailangan? Palakihin yung drainage ng Commonwealth Avenue, not MRT-7. Ngayon po, bakit mabagal pa rin ang takbo ng tubig? So, hinanap namin, drone shot namin, yung panahon Tulyahan River na main drainage ng Lamesa Dam na papunta yung tubig sa Manila Bay, nataiwan pala ng karsada, more than 1 kilometers. At napaliit yung ilog at tinaiwan ng housing at nataiwan pa ng eskwela. Kaya pala every year nagbabaha ang Quezon City. Kaya isi-share. Ngayon, nung nag-usap-usap kami ni Chairman, sabi ni Chairman nung isang araw, last Tuesday ata kami nag-usap eh. Sabi niya, Ramon, tumulong ka na para i-clear natin yung mga ilog na yan. Opo, Chairman, tutulong po ako. Kanya lang, hindi ko naman magagawa yan without government's authority to allow us to go down to clear the rivers and creeks. Sabi niya, madali yan. Chairman, madali. Sabi niya, imbitahin natin yung mga mayors ng Metro Manila kung saan yung may mga baha para mapakita sa kanila yung problema para madali natin magawa ng solusyon. Kanya po tayo nandito ngayong araw nito. At kami po sa San Miguel tutulong, linisin yung mga ilog na yan with the cooperation of local government for free para mapabilis natin yung pag-alis ng baha. Mga kababayan, naalala niyo ba yung mga baha kung saan-saan dito? Yung Bikutan, last year, di ba? Grabe baha. Sinolve namin yan immediately within 30 days. Sukat, sinolve din namin yan. Gumawa kami ng bagong drainage. O yung Alabang, last week, nagbaha. Nilapitan namin kagad si Mayor Biason. Action man kagad to. Binigyan kami ng authority para linisin yung bara sa dulo. Solve kagad. Ibig sabihin, pag may problema, hahanapin lang natin yung problema para ma-solve natin kagad. Kasi pag government ho ang gagawa, magpapabidding pa kayo eh. Kami sa private sector, kung saan yung bara at saan yung sira, magagawa namin kagad yan. Dahil private funds yan eh, no? Walang cost to the government. Kaya kami ho, nagbo-volunteer ho ngayon para tumulong na ho sa mga local government. Kung saan ho kayo may baha sa Metro Manila, gagawin ho namin lahat na magagawa namin para matulungan namin isolve yung problema. Ngayon po, meron ho kami presentation dito to show you the problem. After that ho, magkakaroon ng open forum para baka meron kayong gusto itanong sa mga magkikiting na